Alam mo yung pakiramdam na may kakilala ka na pinagtatawanan sa klase niya nung high school pagkatapos isang araw, nabalitaan mo na lang nakasama siya sa music video ng isang P-pop girl group. Much more na isang araw ay nabalitaan mo na kasama siya ng grupo niya na nagpe-perform sa ibang bansa kasama ng ibang mga malalaking pangalan sa Hollywood. Parang ganyan na pakiramdam nung lumabas ang footage ng performance ng BINI sa Mojave Tent sa Coachella 2026 at syempre karangalan yan para sa bansa at milestone para sa musikang Pilipino kasi ang isang Filipino musical act ay nakapag-perform sa ibang bansa kasama ng ilan sa mga malalaking pangalan sa Hollywood. Pero maraming Pilipino ang nag-react sa BINI sa Coachella na para bang may dalawa lang pagpipilian. Tears of joy dahil sa karangalan, dahil sa pride o umiyak ng dahil sa inggit. At yung mga inggit, bakit ba kasi hindi na lang sila matutong maging masaya para sa mga kababayan nila, para sa achievement ng mga kababayan nila kasi hindi lang naman yun para sa BINI, hindi lang naman yun para sa mga fans nila kundi para sa lahat ng mga Pilipino yun, fans nila o hindi. At yan ang pag-uusapan natin sa video na to. BINI, the first ever Filipino musical group na nakapag-perform sa Coachella, kaya tara, umpisahan na natin. Pero bago ang lahat, i-establish muna natin ang facts para may background yung mga tao or may context yung mga tao na hindi pa masyadong malalim sa lore ng BINI. And again, yung facts sa hindi mga bias opinion kundi facts. Ang BINI ay isang 8-member na P-pop girl group mula sa ABS-CBN na ipinakilala noong 2020 and bago sila nag-debut bilang BINI, mas una silang nakilala bilang Sha Girls or Star Hunt Academy Girls. Nabuo sila sa kalagitnaan ng pandemic in the same year na kung kailan ay ipinasara ng Administrasyong Duterte ang ABS-CBN. At tignan mo na lang ang irony na ang pinakamalaking local entertainment sa bansa na ipinasara noong pandemic. Sa loob ng 5 taon ay nakabuo ng P-pop girl group na tatayo sa tuktok ng global entertainment at inilagay ang Pilipinas sa mapa. At ang company na ipinasara ay nakapagbukas ng pinto para sa mas marami pang oportunidad, hindi lang para sa BINI kundi para sa buong musikang Pilipino kasi sigurado hindi pa yan ang huli. At talaga namang palong-palo ang mahigit 40 minutes na set stage ng BINI doon sa Coachella at syempre mawawala ba naman ang ating mga kababayan na sa kasalukuyan ay nakabase doon sa Amerika? Tayo, ang lahing Pilipino na sa kasalukuyan ay uhaw na uhaw sa representation pagkatapos naman ay makikita natin ng BINI na nagawa nilang i-perform ang mga Tagalog lyrics na kanilang mga kanta sa international crowd. Hoy! Nagtagalog! Nagtagalog! Hindi sila nag-translate, hindi sila nag-adjust, hindi rin nag-perform ng cover ng kanta ng ibang artist sa Hollywood pagkatapos gumamit din ng mga Filipino cultural elements sa dance break ng salamin-salamin at kulintang percussion sa Pantropiko. Philippines! Philippines! Here I come. Oh, here I come. Sa Coachella, sa Amerika, sa harap ng buong mundo at ang performance video ng BINI sa Instagram na sa kasalukuyan at the recording of this video ay umaabot na ng 28 million views. Pumapangalawa lang naman sa video ni Justin Bieber. At ngayon, real talk tayo kasi merong dalawang common na mga reaksyon tungkol sa performance ng BINI sa Coachella. Una, yung Pride of the Nation crowd, yung mga tao na nag-share ng performance video ng BINI sa Coachella, yung mga nagda-download ng video clip, nag-e-edit ng mga splice video ng mga bias nila sa BINI, yung mga tao na nagpa-participate sa tweet party sa Twitter, sa madaling sabi mga blooms, mga fans nila, and kahit yung ibang casual fans or yung fans ng ibang mga artist na dahil nga sa kauna-unahang pagkakataon isang musical act gaya ng BINI ay makakapag-perform sa ganitong prestigious na musical festival sa ibang bansa, ay nagpa-participate din. At pangalawa, syempre, hindi naman mawawala yung mga ganito kundi yung mga pessimistic na crowd o yung mga talangka na crowd, yung mga tao na nagsasabi na ay ang OA naman yung BINI, ay hindi naman magaling yung BINI, parang K-pop lang yan. Ang BINI ay hindi produkto ng typical na kwento ng isang talent na nakilala ng isang talent scout parang katulad ng traditional showbiz.
Sila ay produkto ng isang deliberate na system, isang idol training model na inspired mula sa Korean training system kagaya ng sa K-pop na inadapt sa local Filipino context. Ilang taon silang nag-training under ng Star Hunt Academy and sa pagkakaalam ko, meron nga daw silang mga nakasama sa training na hindi umabot sa final lineup ng BINI. So, hindi lang talaga sila 8 nagsimula nun. Vocals, dance, personality, stage presence, lahat ng training na yan ay pinagdaanan nila noon. Pero real talk, hindi BINI ang pinakaunang talented na Pilipino na nakatungtong sa Coachella at nakapag-perform doon. Pero BINI ang pinakaunang homegrown na Filipino musical act na nakapag-perform sa Coachella. Pero ang kinaiba ng BINI ay hindi yung talent kundi yung system at yung masalimuot and at the same time inspiring na backstory nila. At yung sistema na yon ay nagsimula sa panahon ng pinakamatinding instability, ABS-CBN shutdown, pandemic. Yung network na nagpalaki sa kanila ay literal na isinara habang sila ay binubuo. The irony na nabuksan ng oportunidad para sa kanila sa ilalim ng kumpanya na ipinasara ng gobyerno, ipinasara ng administrasyon noong mga panahon na yun. At ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang yan ay nagagawa ng mga Pilipino na mag-produce ng mga world-class na talent basta may maayos na sistema na bumubuo sa kanila. Dagdag mo pa na mas mabilis at mas malakas sana kung may kasamang suporta ng gobyerno. At nagawa na nga ng mga Pilipino to kahit wala, pero mas maganda sana kung may tulong at push ng pamahalaan, pero wala politika inuuna nila. May nangyayari sa mga bansa kapag nagsisimula silang makilala sa global stage, habang nakikilala, habang lumalakas ang pride at nagkakaroon ng global representation. Naranasan ito ng South Korea. Hindi nila ini-export ang K-pop bilang bahagi lang ng kanilang kultura. Ini-export nila ang K-pop bilang bahagi ng isang mas malaking picture, ang Korean cultural soft power. Ngayon, yung BINI sa Coachella at some point ay parang ganun din. Hindi sila nag-perform ng mga translated na kanta, hindi nila iniba ang phrasing para maging mas international. Tagalog nilang kinanta para marinig ng buong mundo. Kasi ganun naman gumagana ang exposure, habang mas maraming tao ang nakakakita nito, habang mas lumalaki ang curiosity nila, ini-explore nila ito pagkatapos nilang marinig for the first time. Ang ibig sabihin, doon sa 28 million, meron doon mga hindi Pilipino na nakapanood ng clip ng BINI sa Coachella. May percentage doon na magse-search ng kanta nila. Merong makikinig ng Pantropiko, merong makikinig ng Karera, may mga magiging fan ng hindi nila inaasahan. At dyan nagsisimula yung tinatawag na soft power, kasi naiimpluwensyahan mo yung ibang bansa sa pamamagitan ng musika, kultura at kung ano-ano pa. At syempre, hindi makukumpleto ang usapang BINI kung walang issue. Hindi dahil makalat ang mga members ng BINI, kundi dahil makalat ang mga Pilipino mismo. Aminin nyo, kahit saan basta may Pilipino sa comment section, sigurado makalat yan, sigurado maasim na talakayan yan. Kesyo yung performance daw sa Coachella ay nagkaroon ng technical issues. Well, hindi na to malaking balita, pero ang importante sa gitna ng performance, nagkaroon man ng mga production glitches. At sa isang industriya na ang technical execution ay kasing importante ng artistic content, magkaroon man ng technical glitches, the show must go on. Pero para manatili ang momentum ng P-pop sa global stage, hindi lang talent ang kailangan, it's more than just talent and discipline for the whole group. Kailangan din talaga ng suporta ng gobyerno, much like the Hallyu Wave ng South Korea. So, ano na ngayon? Ano na ang direksyon mula dito? Una, wag nating gawing mythology ang isang performance. Mythology na para bang isang legend na hindi na masusundan. Ang Coachella ay isang gig, isang malaking gig, pero gig pa rin. Ang totoong trabaho ay sa mga susunod na taon kung paano i-convert yung 28 million views and counting to a sustained global listenership. Sa kung papaano bubuksan ng BINI at ng iba pang P-pop groups ang pinto para sa mga susunod na Filipino acts mula sa ibang genre, ibang background, or ibang media gaya naman ng pelikula. Pangalawa, yung usapin ng musical policy or maybe legislation sa gobyerno ay dapat tutukan din, hindi bilang patriotism kundi bilang isang economic policy. At pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, yung BINI ay dumaan sa napakahirap at pinakamasamang kondisyon, ABS-CBN shutdown,
pandemic, financially struggling yung network na humahawak sa kanila. 2.5 taon silang hindi nakapag-perform ng live. Nakarating pa rin sila sa Coachella na walang bakas ng tulong mula sa gobyerno, pero isipin mo kung hanggang saan pa sana sila nakarating kung meron. At ngayon, hindi ko sinasabi na maging fan ka ng BINI. Ang sinasabi ko lang, isipin mo kung ano ang maitutulong mo, ano ang maiaambag mo bilang audience sa kung ano ang susunod. Much more kung isa kang fan ng BINI. Kasi yung hype, sa panahon ng social media, madali lang kumupas yan, pero yung sustained na support yun ang mahirap. At ang Filipino music industry, kailan pa ba tayo nag-invest ng ganong kaseryoso? Kailan pa ba tayo nag-invest ng ganong kalaki para sa sarili nating mga talents? Parang ngayon lang yata, at ngayon nakikita nyo na ang bunga. Isipin nyo yun. At yan lang ang video natin para sa araw na to. Depende kung anong oras o anong araw mo na napanood itong video na to. At kung gusto mo pa ng mga ganito, maaring mag-like, share, subscribe, at hit the notification bell. And maaring share mo na rin sa mga kaibigan mo, ng mga blooms, mga fans ng BINI, kahit hindi fans ng BINI, para maging fans din ng BINI. And once again, Juice Pancho, I'm out. Yeah.